What's up? Paring Don here. Mga katipa, mga beginner, mga nag-uumpisa pa lang. Ito ang 30, 30 easy chords, madadaling chords para sa mga nag-uumpisa. Basic chords. Okay? Ito ang 30 open chords na ituturo ko sa inyo. Dito ang umpisa mo sa 30 ito. Alright? At take note, pag ito natutunan mo, pag ito nakabisado mo, pag ito na-master mo, okay ka na. Alam mo na lahat ng chords. Hindi ako nagbibiro. Yes! So, mamaya sa huling part ng video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit itong 30 ito ay kakailanganin mo para malaman lahat ng chords sa gitara. Ngayon, open chords ito. Anong ibig sabihin nun? Kasi, ito yung mga hindi sarado. Okay? Ano ba yung mga sarado? Ito yung mga bar chords. F, B flat, B. Diba sarado yan? Talagang pinangsara mo ng daliri mo yung buong kapal ng width ng fret, diba? Sarado. Pag open chords, so meron mga open na strings tulad ng G, C. Okay? Ganun yun. Now, take note ha. Hindi natin itatakel ang diminished at augmented. Special chords yung mga yon. So, sa ibang pagkakataon, ituturo ko yung mga yan. Okay? Alright? Let's start. Mag-gitara tayo lahat. Mag-gitara tayo. So, again, mamaya ha, ituturo ko yung papaano makuha yung iba pang chords na hindi ko tinuro dito. For example, yung A. O. Ito naman ay gagawin nating reference yan, yung shape na iyan. Para makuha yung iba pang chords na bar chords. Siyempre, bar chords. Puro open ang naandito sa video. Nga lang, kailangan magsanay ka ng pag-alam ng mga nota sa buong fretboard. Kasi, alam mo na ang shape ng A. Ang aalamin mo na lang ay yung root note ng chord na kukunin mo. For example, kunin mo ang C sharp. Dahil ang A ay merong root note na 5th string, sa 5th string mo rin nahanapin yung notang C sharp. Ganon. Ganon. C sharp na andito. So, mag-A shape ka, C sharp mo nasa 5th string. May C sharp ka na. Yan ay nag-refer ka sa A shape. Sa A major shape. Ganon. So, mamaya, ituloy natin yan. Okay, umpisahan na natin katipa. Let's start. So, mag-explain muna ako kung paano mo mababasa ang aking mga chords guide. Okay, baka hindi nyo pa alam kung paano basahin ito. Ito yung chord chart. Ito yung usually nakikita nyo yung chord chart, di ba? A tayo, A, chord na A. So, itong nasa tabihan, yan yung number ng frets. Fret 1, fret 2, fret 3, 4. So, kung iyong maaninag dito sa video, ganyan yan, itong drawing na ito, ganyan ang itsura niyan, nakatayo ang gitara mo, ang iyong fretboard, ang iyong neck. Okay? So, ibig sabihin yan, ito, sa tabi, fret 1, fret 1, fret 2, fret 3, fret 4, ganun. Alright? Ang instruction, para mabuo mo raw yung A, ay itong 3 dots na ito. Lalagyan mo ng daliri mo dito sa 4th string, 3rd string, 2nd string. Yun. So, ayun, lalagyan mo raw ang 4th string, lalagyan mo raw ang 3rd string, ang 2nd string. Diba? Tapos, ayun na nga, nakatapat siya sa 2nd fret. So, puro 2nd fret pala yung 3 itim na iyan, natuldok na iyan. Diba? So, kung gagayahin ko, lalagyan ko na yung 2nd fret. Lalagyan ko na ng daliri. Itutuon ko na. Siyempre, ibabaon mo yan. Nasa 4th string, nasa 3rd string, nasa 2nd string. Ganyan ang mangyayari sa daliri ko. At wala nang iba. So, may choices ka sa daliri mo kung anong gagamitin mo. Pag hintuturo, number 1, di ba? And then number 2, middle finger. Number 3, ring finger. Pwede rin namang middle finger. Di ba? Diba? Finger 2, finger 3, and finger 4. Hinliliit. Pwede rin naman ganyan. At ang kagandahan yan, pwede mong ma-practice yung sinasabi kong bar para mamaya. Diba? Ang common talaga ganito, diba? Finger 1, 2, 3. Alright? Additional, yung tok-tok,
pag nakakita kayo ng ganyan, katipa, actually, itong, ito, chord chart na rin ito, kahit walang drawing, masusundan nyo na rin ito. Ibig sabihin yan, pagkakasunod-sunod na yan, 6 na iyan, di ba? 6 yan. X0, 2, 2, 2, 0, 6. So, 6 na strings yan. Ang explanation dyan, ang instruction dyan, yung unang-una, 6th string, pinakamataba, ang sabi niya ay X. So, inuutusan ka na wag mo daw galawin. X daw yung string na iyan, wag patunugin. Ganon. Or another instruction ay i-mute mo raw iyan, yung string na iyan. Ganon ang mga instruction pag X. Okay? And then 0, i-open mo raw yung string na iyan. So, 5th string to, yung 0. Then 4th string 2, so 2nd fret. And then 3rd string 2, 2nd fret. 2nd string 2, so 2nd fret. And then 1st string open. Okay, 0 siya, open siya. Or O, pwede rin naman O. 0 or O, di ba? Basta ito, makita nyo lang ito sa kung saan man, chord chart na yan. Hindi nyo kailangan ng drawing, di ba? Simple lang, X02220. So, iaayos na natin sa tama ang ating orientation sa gitara. So, X6 string 0 2 2 0. Ganon ang pagtugtog. Ganon ang pagbasa ng aking guide dito. Okay? A. Gamit tayo ng pick. X 0 2 2 2 0. A. Tuloy-tuloy na tayo, katipa. Okay? Susunod, A suspended. A sus. Alright? Basa. X, wag patugtugin, iwasan. And then 0, 2, 2. Kita mo yung daliri ko. And then 3. Okay? 3, 0. A suspended, A sus. So, A pa rin yan, katipa. Nagkaroon lang ng variation. Nag-iba yung dulo. Dulo, yung 2nd string. Kumakanta yung mga ibon. A major 7, X 0 2, kita 1, okay, and then 2 0, again X 0 2 1 2 0. Di ba, madali lang. A7, X 0 2 0 2 0. A7. A minor, X 0 2 2 1 1 0. Alright. Next chord, A minor 7, X 0 2 0 1. Okay, and then 0. A minor 7. Next, open chord, B7, katipa, X, 6 string X, and then 2, then 1, and then, ano na? Anong string na? String 3, 3rd string, 2. Okay, and then 0, and then, first string daw, 2. Yun. Okay, again, X, 2, 1, 2, 0, 2. B7, katipa, B7. Alright. And then, C. Okay? Napakadali. Pinaka-common na open chord, C. 6 string X, and then 3, 2, 0, 1, 0. Next ay C sus, katipa. So, yung C mo, nakita mo yung yung aking index finger, yung aking finger 1. Ito todo ko ng ipit sa first string para maging 1 ang first string. So, C with additional first string 1. Okay? First string, first fret. Yon ang C sus. Okay? X, 3, 2, 0, 1, 1. Alright. C7. Ang C7 naman natin, ganun pa rin, C. Pero,
nadagdagan ng yung 0 kanina, pag C, 0 ang 3, di ba? Ngayon, ang third string natin ay third fret. Yan, dinagdagan ng hinliliit. So, finger number 4 idinagdag. Alright? X, 3, 2, 3. Alright? 1, 0. C, 7. C major 7, yung C natin, open ang second string. Pak. Yun. X, 3, 2, 0, 0, 0. Alright? Ngayon, C add 9. Common na C. Hilig na hilig nating tutugin na C. Diba? X, 3, 2, 0, 3, 3, 0. Another C add 9, ganito naman. Meron kang first string sa third fret. So, gagamitin mo yung apat na daliri mo. X, 3, 2, 0, 3, 3. Alright? We go now with D. Ang D natin, dalawa ang X. 6th string, 5th string. X yan, bawal patunugin. Okay? And then open 4th string. Alright? And then 2. And then 3, and then first string 2, D. Alright, get? Alright. D suspended. Yung D suspended natin, either gamitin mo kompleto yung D, and then idadagdag mo yung hinliliit. Kasi, ang first string mo, kailangan nasa third fret. Okay? So, nakakompleto yung D, plus hinliliit, ginawa mong third fret. Okay? So, X, X, 0, 2, 3, 3. Okay? Yan. Pwede rin namang, kasi, hindi mo naman kailangan yung ano, di ba? Yung first string na nakalagay yung ano, yung finger 2 mo, middle finger, sa second fret, di ba? Pwede rin naman ganyan. Wala itong middle finger, and then, yan. Nilagay mo yung hinliliit, yung finger 4 sa first string, third fret. Okay? Pero, parang mas madali yung ganito na. Apat na daliri, di ba? Di ba? Next, D7. D7. X, X, 0, 2, 1. O, 1 ang ating gitna. Ang ating second string. And then, 2. Okay? X, X, 0, 2, 1, 2. Alright. Next, D, F sharp. Katipa. D, F sharp, ibig sabihin, yung D, mas ginusto niyang ang bass ay F sharp. Gato, dalawang option sa daliri. Pwede mong gamitin yung thumb as 6th string, 2nd fret. 5th string, 0, and then 5th string, 0, 4th string, 0. Then, gawin mo yung D. Okay? 2, 3, 2. Pero, pwede rin namang ganito na lang. Gagamitin mo tatlong daliri. So, gamitin mo yung finger 1 sa 6th string. 2, 0, 0. And then, 2, 3, 0. Diba? D minor, katipa. X, X, 0, 2, 3, 1. Okay? D minor 7. So, ito ang ginagawa ko. 6th string X, 5th string X. 0 ang 4th string. And then, ginagawa ko rito. 2. Finger, ano to? Finger 2. And then, iipitin ko yung dalawa sa baba. Sa first fret. Ganyan ako mag D minor 7. Okay? Yung iba, tatlong daliri gamit. Gagamitin yung finger 1, 2 para sa second string, first string. And then, finger 3 dun sa third string, second fret. Ganyan. E. Katipa. E. 0, 2, 2, then 1 sa third string, then open dalawa. Yon ang E. E suspended. So, yung E mo, dadagdagan mo ng pang suspended. Ihililiit dun sa third string,
second fret. So, 0, 2, 2, 2. And then 0, 0. Diba? So, hindi ko na inalis to kahit hindi naman mahalagang nakapatong. Pinatong ko na rin para yung E ko, ginawa kong suspended. Para pag bumalik, at least naka-E. E7. Ang E7 natin, yung E, nawala yung, naging open yung 4th string. E, di ba? O, tatanggalin natin yung 4th string. Pak! O, naging open yung 4th string. Alright. E major 7. Ang E major 7 ay 0, 2, o, gamitin mo yung number 1 finger, and then number 2 finger sa susunod na string, third string, 1. Yun, tapos 0, 0. Okay? And then E minor, dalawa lang na daliri. Dalawang string ay may patong sa second fret. Ito ay 5th string and 4th string. Okay? Bahala na kayo kung ganitong daliri or ganito or ganito. Pili na lang kayo, ha? Maganda ito para masanay na kayo sa bar chord later on, di ba? So, 0, 2, 2, 0, 0, 0. E minor 7, tatanggalin mo lang yung ano yan? 4th string, magiging open. E minor 7. Ito pa, another E minor 7, yung yung dalawa yung string na 3rd fret dito sa baba. Okay? So, 6 string 0, 2, 2, 0, and then 3, 3. Yan. Alright, let's go now with F major 7. 6 string X, 5th string X, and then 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Okay? X, X, 3, 2, 1, 0. G. Napakadaling G. Okay? 3, 2, 0, 0, 0, 3. Okay? Pwede rin ganito, ang daliri. Mag-uumpisa ka sa finger 3 and then finger 2. And then finger 4 mo dun sa first string. Pwede rin ganyan. Para ito, napaglalaruan mo pagka meron ka mga tugtog na, o, di ba? Pagka may mga ganyan, kailangan mo yung patunog na ganyan, gagamitin yung hintuturo. Yan ang sanayin mo pagka G. Another G is this. Dalawa yung 3rd fret sa baba. Okay? G7. So, G7. 6 string 3, 2, and then 0, 0, 0, and then 1 ang first string. G7. Alright! Ngayon, gagamitin na natin ang concept ng root note para matipan natin lahat ng pwede sa buong fretboard. Ibig sabihin, ano ba ang mga pwede? Actually, di ba, meron dito yung spread na spread like C. Kumbaga, magtataka ka, paano yan pare doon? C. Paano natin malalagyan ng bar chord yan? Di ba, ganun. Di ba? C, sa ulo mo na yung C, may bar chord pa ritong imaginary para maiusod natin yan. Maiusod natin sa fretboard. So, C. Hindi na natin kaya yan. So, sasauluhin na lang natin yung pwesto. Basta kung maintindihan mo dapat, pwede rin kumalat yan dito. Pero, given na ilalagay mo rin, i-imagine mo rin, ipapatong mo rin yung bar dito. So, C, ganyan, di ba? So, kailangan alam mo na pag, halimbawa, E. So, ibig sabihin, 5th string ay C. Di ba? 3rd fret C. Pag ginawa mo yung E, na C ang shape, katipa, naandito yon. Ang 7th fret sa 5th string ay E. So, kayang-kaya mong gawin yung shape na C. Katipa. Pero, i-keep in mind mo, yung ibang string, dapat may patong na bar. So, ibig sabihin pala, ang first string 4th fret ay part ng C. So, ayan, C. Shape ka, di ba? Tapos, ito na yung normal na C mo. Tapos, patong ka dito, ang 3rd string mo pala ay naandito sa 4th fret din. And then, ito na yung part ng C shape mo. And then, ito yung part ng C shape mo na root note, yung E. So, 4th fret, di ba? Kasama ng
E, yung 4th fret, 6th string, di ba? So ako, medyo nakaya ko yung bar chord. Di ba? Pero sa E, pwede yung ano, di ba? Yan, ganyan. O, di ba? O, ang E ay open 6th string naman, di ba? Di ba? Kaya? So, yung concept na ikakalat mo yung mga natutunan mong open chords, napakaganda para magets mo lahat ng pwedeng mangyaring chord sa buong gitara. So, pinakasimple, E minor. Yan, pinakasimple, E minor, di ba? O, pag binar chord mo yan, kaya mo nang isod yung mga minor. F minor, di ba? 6th string ang ating root note. F minor, F sharp minor, G minor, A flat minor, A minor, B flat minor. Diba? Kuha mo na lahat dahil sa mga open chords na iyan. O, A minor 7. O, iba bar chord natin yung A minor 7. O, yan ang bar chord ng A minor 7. Iaangat mo lang, ang root note ay 5th string. Diba? Pag inangat mo sa, nasa 1st fret yung root note, o, B flat minor 7. Diba? Ano ang 4th fret sa 5th string? Diba? C sharp? C sharp minor 7. Ganon, kadipa. So, wala ka ng problema pagka nasanay ka sa mga open chords. D. Ang root note ay 4th string. Kung i-imagine mo yung bar na D, ganyan dapat, diba? Mahirap. Pero, i-imagine mo lang, diba? D. Pag umangat, anong pag-angat? Pak. 4th string mo, 1st fret na. Ano yan? So, kailangan sa ulo mo, ang open 4th string ay D. Ang susunod ay D sharp or E flat. So, yun. Ito pala ay E flat na D shape. Pero ito ang root note. So, tapos, dahil pagka open D, ay bawal ang 6th string. Ganun din, katipa, pagdating sa mga D shape. Hindi mo pwedeng patunugin na ito ay 1st fret tapos, di ba? Papatungan mo ganyan. Although, ang D ay pwedeng F sharp, di ba? Sa 6th string. So, ibig sabihin, ang E flat ay pwede palang may kasamang G. Di ba? E flat G. Kailangan may patong ka dito. So, dito rin sa E flat. Ngayon, itong B flat ay pwede ring tumunog na bagay sa E flat. Kasi, kung talagang masasanay ka sa mga nota sa gitara, merong B flat ang E flat. Eto. Di ba? 3rd string, 3rd fret ay B flat, katipa. Octave siya. So, okay lang ito. Tsaka ito. Tapos G. Okay? Iyon. So, yan ang mga step by step mo pagka nasanay ka na sa open chords, katipa. Diba? In relation to this, pwede mo rin pag-aralan ang KJED system, katipa. Ganon din yun, KJED system. So, ayan, pag-practice mo yung mga open chords and then, watch ka ng video ko, KJED system. Paring Don. Ayos! So, good luck. Keep on playing, keep on practicing. Ganon lang yan. Magiging gitarista ka rin. Someday. Alright? Oh yeah. Bye-bye. Paring Don here. Appear.